Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 611 hanggang Kabanata 620. Kabanata 611. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang huling salita, umikot siya para tingnan si Ben. Ang kanyang mukha ay naging puti na para bang isang artista ang nakalimutang lagyan ng anumang kulay sa kanyang mukha. Ilang sekundong katahimikan ang namayani sa sasakyan bago awkward na nagsalita si Ben, maraming restaurant sa unang palapag. Marahil ay nakipag-appointment siya sa kanyang mga kasintahan upang maghapunan muna, o marahil ay napagkasundoan nilang magkita sa hotel bago sila lumabas para sa karaoke. Hindi ba normal? Tumigil sandali si Ben at saka lumiwanag ang mukha niya na parang may ideyang pumasok sa isip niya. Tingnan mo. Di ba may kaunting bar sa tabi ng Grand Star Hotel? Ay parada na lang sana nila ang kanilang mga sasakyan sa parking lot ng hotel at planong maglakad papunta sa mga bar na ito, di ba? Posible rin iyon. Kaya, sis, huwag basta-basta mag-assumption. Naniniwala ako kay Zina, hindi siya slutty na tao. Natigilan si Selena. Hindi siya makapaniwala na hanggang ngayon, malaki pa rin ang tiwala ng kanyang mahal na kapatid kay Zina, na walang pag-aalinlangan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang siya ay ngumuso, mahal kong kapatid, paano ka pa rin maniniwala sa kanya? Hindi mo ba masasabi kung gaano siya tuso at mabisyo? Hindi mo ba naramdaman na kakaiba ang kanyang kinikilos nang mag-barbecue tayo kaninang umaga? Kakaiba ang kinikilos. Aling bahagi ng kanyang pag-uugali ang kakaiba? Hindi ko nakita. Umunat ang noo ni Ben. Lalong lumalim ang pagkakatiklop sa pagitan ng kanyang mga kilay nang pilit niyang inaalala ang anumang kakaibang kilos ni Zina. Bigla siyang napasigaw nang wala sa oras, oh. Sis, ang tinutukoy mo ba ay nung inabutan ni Zina si Jack ng isang bote ng tubig? Nagseselos ka ba dahil doon? Kung ganun sis, sobrang sensitive mo. Isang bote lang ng tubig, anong problema? Isang malalamig na ngiti ang bumalik sa mukha ni Selena. Isang bote lang ng tubig. Alam mo ba kung ano ang nasa bote ng tubig na iyon? Sandaling ikinwento ni Selena ang episode kay Ben. Imposible. Hindi ganoong tao si Zina. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Siguradong may nagbanta sa kanya na gawin iyon. Oo. Ito siguro ang kaso, may nagbanta sa kanya. Hindi umabot sa pandinig ni Ben ang katotohanan. Tumanggi siyang maniwala dito. Sa kanyang puso, si Zina ay halos simbolo ng isang anghel, puro at inosente. Hindi niya pinayagang hawakan siya ni Ben kahit na matagal na silang magkasama. Tinabi niya sa kanya na maghintay hanggang sa araw ng gabi ng kanilang kasal. Noon lang siya papayag na hawakan siya nito. Mahirap mahanap sa mundong ito ang isang pure-hearted angelic girl na tulad ni Zina. Talagang naniniwala siya na napakapalad niyang nakilala ang isang perpektong babae. Kung tungkol sa katotohanan na si Zina ay palaging nagsusuot ng sexy at mapanukso na damit at mahilig magbihis, iyon ay dahil si Zina ay isang tagahanga ng fashion. Walang mali sa kanyang paghahangad ng fashion. Not to mention, nature ng babae ang pagmamahal sa kagandahan. Si Jack ang nagmaneho ng sasakyan at pumarode sa labas ng Grand Star Hotel habang sila ay nag-uusap. Kinuha niya ang kanyang telepono mula kay Selena at sinabi sa isang matatag at solemne na tono. Ben, i-on ng button na ito ang eavesdropping function ng device na palihim kong itinanam sa ilalim ng kanyang bag. Ang maliit na device na ito ay hindi lamang nakakatulong upang masubaybayan kundi pati na rin upang makinig sa tunog sa paligid nito. Ang tanging depekto ay hindi may record ng device na ito ang kanilang mga boses. Gayunpaman, naniniwala ako na sapat na ang eavesdropping function para malaman natin kung makikipagkita o hindi si Zina sa kanyang mga girlfriend gaya ng sinabi niya. Kapag na-on ko na ang button na ito, malalaman natin ang totoo. Tumigil saglit si Jack bago siya nagpatuloy, tumigil na ang pulang tuldok sa lugar na ito. Ipinapahiwatig nito na nakarating na si Zina sa kanyang destinasyon. Ngayon, maglakas loob ka bang i-on ang function para makinig sa kanya? Kinagat ni Ben ang kanyang mga ngipin, iniunat ang kanyang daliri, at sa wakas ay pinindot ang button sa screen. Isang boses ng lalaki ang nanggaling sa phone. Baby, sa wakas nandito ka na.
Pinaghintay mo ako ng matagal. Isang boses ng babae ang lumabas sa sumunod na segundo. Pag-aari iyon ni Zina. Jeez. Kailangan kong lumabas sa tuwing gusto kitang makita. Kailangan ko pang tumingin sa rearview mirror kapag nagmamaneho ako para siguraduhin walang sumusunod sa akin. Ginawa mo akong magnanakaw ngayon. Ivan, ayoko nang mamuhay ng ganito, Ketekot. Ivan Taylor. Sabay na nagpalitan ng tingin sina Jack at Selena. Nanlaki ang mga mata nila sa katotohanan. Nagkaroon sila ng kanilang mga hula at gumawa ng maraming mga haka-haka, ngunit hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan si Ivan Taylor. Paano nila nahulaan na ang Beastard na nakikita ni Zina ay si Ivan Taylor? Bukod dito, kung ay host sa mismong pag-uusap, halatang hindi ito ang unang beses na magkasama sila, malamang na matagal na silang magkasama. Ibinaling ni Selena ang tingin kay Ben. Sa pagkakataong ito, hindi nakalmado si Ben. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, diretsyong nakatingin sa telepono. Kinakain siya ng buhay ni Rage. Lumalabas ang mga ugat sa kanyang leeg, at kasabay nito ang pamumula ng kanyang mga mata. Kabanata 612. Paano naging siya? Namunot ang noo ni Selena. Nawalan siya ng masabi. Kung kasama ni Zina ang iba, hindi ito magdudulot ng ganito karaming emosyonal na pinsala. Paano kaya si Ivan Taylor? Maging ang mukha ni Jack ay naging malungkot sa katotohanan ito. Kung tutusin, si Ivan ay pinsan ni Selena. Kung si Ken Clarkman o ang iba, maaaring tinapos na lang ni Jack ang kanilang buhay nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Laging pinupuntirya ni Ken at ng iba si Jack at ang kanyang pamilya. Gusto pa nilang laslasan ang lalamunan ni Jack. Kung ang lason ay ibinigay ni Ken, si Jack ay hindi mag-aalala tungkol sa pagpatay sa kanya. Gayunpaman, kung ang nasa likod nito ay si Ivan Taylor, ang sitwasyon ay naging mas komplikado. Si Ivan ay pinsan ni Taylor at Selena. Kung siya ay ipinadala sa kanya sa libingan, ito ay masyadong marami. Bukod pa rito, hindi kailanman nagdulot ng matinding pinsala si Ivan kay Jack noon, maliban sa puot, pangungutya at pang-aalipusta. Higit pa rito, kung alam ni Old Master Taylor na pinatay ni Jack ang kanyang nag-iisang apo, si Ivan Taylor, ay magbubuga siya ng dugo hanggang mamatay. Not to mention, si Zina ang nag-initiate ng dirty deed at nag-alay ng sarili kay Ivan. Kaya naman, hindi lubos na masisisi si Ivan. At saka, lalakas ang galit ng pamilya Taylor kung papatayin ni Jack si Ivan dahil lang sa lihim nilang relasyon. Kung tutusin, hindi kayang pumalakpak ng mag-isa ang isang kamay. Hindi naman parang pinilit ni Ivan si Zina dito. Mahal, anong sabi mo? Susundan kita. Pakiramdam na hindi mapakali na magdesisyon pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng mga posibilidad, ibinato ni Jack ang bola kay Selena na hinayaan siyang magdesisyon. Zina, itong babaeng ito, hahayaan kong tapusin siya ng kapatid ko. Tungkol naman kay Ivan Taylor, hindi magandang ideya na patayin siya. Siya ang may pananagutan sa mga proyekto ng South Hill Real Estate at pinsan ko rin siya. Kung papatayin natin ang bagay na ito, hindi makontento si Lolo Taylor. After giving some thought to the situation, Selena opened her mouth, gayunpaman, hindi mahalaga kung si Zina ang nagalok ng sarili sa kanya o nauna siyang pumunta kay Zina. Hindi namin maaaring hayaan ang slide na ito. Talunin mo siya, mahirap. Gawin siyang nakarete ng hindi bababa sa kalahating buwan. Siya nga pala, may sasabihin ako sa iyo. Huling tumunog ang boses ni Zina mula sa telepono. Oh, ano ba ang nagpapangiti sa iyo? Nakangiting bumalik si Ivan. Uminom ng laso na tubig ang walang kwentang Beastard na si Jack kahapon. At hindi niya talaga alam. Napangiti si Zina at napahawang ang bibig niya. As long as this Beastard dies, you can announce our relationship in front of everyone in the Taylor family. I'll officially be your girlfriend and I will not have to be with Ben the hopeless waste. Binigyan mo ba talaga si Jack ng lason? Sigurado ka ba? Ang gulat na boses ni Ivan ay naglalaman ng bakas ng hindi makapaniwala. Matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Siyempre, sigurado ako. Kahapon, sinadya kong iminungkahi na mag-barbecue picnic. Siya ang may pananagutan sa pag-ihaw na nagpawi sa kanya na parang baboy.
Kaya, nagboluntaryo akong bilhan sila ng ilang inumin at sinamantala ang pagkakataong ilagay ang lason na tableta sa kanyang bote ng tubig. Nagkunwari akong tinulungan siyang buksan ang bote bago iabot sa kanya. Talagang hindi ko inaasahan na iinom niya ang buong bote ng tubig ng sabay-sabay nang hindi nagtatanong ng kahit ano habang isinasalaysay niya ang pangyayari. Maririnig sa tono ni Zina ang kabangisan at pagmamataas na parabang nakagawa siya ng isang maluwalhating gawa. Magaling, Zina, magaling. Isa pa, isang buwan na lang mula sa kaarawan ni Selena, at ang araw na iyon ay magiging Memorial Day din ni Jack. Ang kanyang katawan ay hihina at hihina sa paglipas ng mga araw, at sa kanyang huling 2 araw, ang kanyang katawan ay maglalagnat. Magdiriwang ang lahat kapag namatay siya. Tumawa ng malakas si Ivan, at saka idinagdag, "Babe, come here. Hayaan mong habaran kita. Karapat-dapat ka ng magandang gantimpala mula sa akin. Oh, ang cute mo kapag naiinip kang makuha ako." Puno ng pagkukunwari ang boses ni Zina. "You little him. Hindi mo sinasabi ang iniisip mo, di ba?" Isang tawa ang pinakawala ni Ivan. Sa sasakyan, nag-aapoy si Ben sa sobrang galit na saysubog na siya. Totoo pala ang sinabi ni Jack at ng kanyang ate, na si Zina, ang slutty woman na ito, ay matagal nang may private affairs sa ibang lalaki. Bukod dito, napatunayang totoo rin ang pahayag ni Jack tungkol sa pagkalason sa kanya ni Zina. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kababe si Zina, isang bulok at maduming babae. Ang sinabi niya tungkol sa kanya isang walang pag-asa na basura ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon din. Ang sungit niya. "Oh, tama. Huwag mo ring kalimutang bilhan ako ng villa." Muling lumabas ang boses ni Zina. Kabanata 613. Si Ben ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang ang galit ay namumuo sa kanyang mga ugat. Inunat niya ang kamay at pinindot ang button sa screen, pinatay ang listening device. Sa susunod na segundo, bumaba siya ng kotse at humakbang patungo sa hotel. Tere na. Mabilis na nagpalitan ng tingin sina Jack at Selena bago lumabas ng sasakyan para sundan si Ben. Sa isang iglap ay lumitaw ang 3 sa front desk ng hotel. Pakisuri kung saang silid tumutuloy si Ivan Taylor. Utos ni Jack na may malamig na ekspresyon. "Mister, confidential ang impormasyon ng customer namin." "I'm sorry but I can't tell you." Pagalang na sagot ng babaeng receptionist. Nang walang karagdagang abala, inilabas ni Jack ang isang stack ng mga perang papel mula sa kanyang wallet at inihampas ito sa mesa. "2 pagpipilian ka dito. Una, alamin ang silid at ang pera ay pag-aari mo. Pangalawa, papatayin kita kagad." Ang mga salita ni Jack ay matagumpay na natakot sa babaeng receptionist. Alam niyang maraming tao sa mundong ito na hindi niya kayang masaktan. Maging ang kanilang amo ay hindi magalit sa ganoong tao. Maliwanag, umaangkop si Jack sa kahulugan ng gayong tao. Ang babaeng receptionist ay galit na nag-type sa keyboard at naghanap sa system. "Kwarto 5 o 2, tigaw niya." Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jack. "Natutuwa akong dinala mo ang iyong utak ngayon." Naiwan ang stack ng bill sa desk ng receptionist. Naglakad silang 3 patungo sa elevator at dinala ito sa 5th floor. Maya-maya, nakarating na sila sa labas ng room 502. O hindi. Ito ay isang keycard na pinto. Hindi natin mabuksan. Umunat ang balat sa pagitan ng mga kilay ni Selena nang mapansin niyang hindi na-access ang pinto ng hotel room. Gayunpaman, ang pinakamataas na kalidad ng pinto ay sinipa ng bumukas sa isang solong sipa lamang mula kay Jack. Nang biglang pumasok ang 3 sa kwarto, si Zina, na nakahiga sa kama, ay nagpakawala ng matinis na sigaw. Sa sobrang takot niya ay nagtago siya sa ilalim ng kumot, ginamit ito upang takpan ang kanyang katawan at mukha sa pag-asang hindi malantad ang kanyang mukha sa mga nanghihimasok. Nang bumukas ang pinto, halos agad na nag-react si Zina. Alam niyang may mali kaya nagtago kaagad siya sa ilalim ng kumot. Ang ekspresyon ni Ivan ay napalitan din ng isang nakakatakot na pagkagulat. Ang tanging damit na natitira sa kanyang katawan ay isang pares ng boksingero. Mabilis niyang isinuot ang kanyang sando at pantalon. "Jack? Ben? Selena? Bakit ka nandito? Baliw ba kayo? How dare you break into my room?
Bumangon si Ivan sa kama, natatakpan ng malamig na ekspresyon ng kanyang mukha. Mapusok niyang saway sa kanila. Anak ka ng abdi. Hindi na napigilan ni Ben ang galit. Tumalon siya patungo kay Ivan gamit ang isang mahigpit na kamao, pinalo ng suntok ang tungki ng ilong ni Ivan. Ang suntok ay nagpa-address kay Ivan na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa ng malakas. Nang bumangon siya, isang daloy ng escarlate na dugo ang dumaloy mula sa kanyang mga butas ng ilong at pababa sa kanyang mukha. Morph Sucker. Ben, baliw ka ba? Bakit mo ako sinaktan? Anong karapatan mong suntukin ako? Pinatatag ni Ivan ang kanyang sarili sa kanyang mga paa at binaril si Ben ng nakamamatay na titig. Galing sa nightclub ang babaeng nasa kama ngayon. Natagpuan ko siya sa isang nightclub. Bakit mo ako sinaktan? Tumigil ka na sa pagpapanggap, F-sucker. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung sino ang nasa ilalim ng kumot? Fiancé ko yan. Muling bumangon ang panibagong galit kay Ben habang umaarangkada ito na inihampas ang kanyang kamao kay Ivan. Kabanata 614. Nagtago si Zina sa ilalim ng kumot. Hindi siya nangahas na gumawa ng ingay dahil naniniwala siya na nang pumasok si Ben at ang iba pa sa silid, hindi nila siya nakita. Sa makatuwid, maaari lamang silang naghagis ng ilang mga hula upang akitin siya. Hanggat itinatanggi ito ni Ivan, may pag-asa pa siyang magtago. Nakita ni Ivan ang kamao na paparating sa mukha niya pero sa pagkakataong ito, pinaghandaan niya ng husto. Bahagya siyang umindayog pakaliwa, sapat lang para maiwasan ang suntok, at sa kanya ipinutok ang kanang tuhod pataas, na tinamaan ang tiyan ni Ben. Tinamaan ang tiyan ni Ben sa malakas na sipa ni Ivan. Bumagsak siya sa lupa. Nakakatawa. Paano mo malalaman kung si Zina iyon? Huwag basta-basta mag-assumption. Nilamon ni Ivan ang kanyang kaba at pinipigilan ito, sinigurado na walang mapupulot na kakaiba sa kanya ang tatlo. Nakuha ko ang babaeng ito sa isang nightclub. Anong fiancé? Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan. Gumanti siya sa mapagpanggap ngunit kalmadong tono. Ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Umangon si Ben mula sa lupa at muling sumugod kay Ivan. Gayunpaman, pinalipad pa atras si Ben kasama ng isa pang sipa. Umagsak siya sa lupa, muli. Hindi ka pantay ni Ben si Ivan. Wala ka talagang kwentang basura. Sa tingin mo ba kasing mahina ako sa'yo? Bata pa lang ako, may mga bodyguard na ako. Siyempre, natuto at nag-practice ako ng ilang galaw. At ikaw? Ang iyong kalunos-lunos na utak ay napuno lamang ng mga laro. Gayunpaman, nangangarap ka pa ring talunin ako. Si Ivan ay nagpalabas ng isang masamang tawa, ang kabangisan at pagmamataas ay tumakip sa kanyang mukha na parang siya ang pinuno ng mundo. Ivan Taylor, nakalimutan mo lang ba ang buhay ko? Isang malamig na ngiti ang ginawa ni Jack. Ibinigay ni Ivan ang lason kay Zina, at kung hindi niya mapapatay si Ivan, kahit papaano ay bibigyan niya siya ng isang mahusay at hindi malilimutang aral. Jack, tumigil ka nga dyan. Hindi man lang ako natulog sa babae mo, bakit ang sanggit mo? Bukod dito, ang mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae ay wala sa kanilang sariling kagustuhan. Hindi ko siya pinilit na matulog sa akin. Nang makita ni Ivan na lalapit na sa kanya si Jack, hindi niya namamalayan na napabalikwas siya sa sulok ng silid, natakot na lumunok. Kahit na alam niya ang kaunting pakikipag-away, maaari lamang niyang talunin ang isang tulad ni Ben Taylor. Nakikipag-away kay Jack. Para itong langgam na sumusubok na pumitas ng elepante, walang pagkakataon. Hindi magawa. Kapatid naman siya ng pinakamamahal kong asawa. Tinalo mo ang mahal kong bayaw, patas lang naman kung bugbugin kita para ipaghiganti siya, di ba? Ang mga sulok ng bibig ni Jack ay lumulutang paitaas na nagpapakita ng isang mapang-asar ng ngiti. Mabagal siyang naglakad patungo kay Ivan, mabagal. Sa oras na ito, tumayo na rin si Ben. Pinunasan niya ang dugong malapit sa ilong niya at tinapunan ng masama si Ivan. Napatingin si Jack kay Ben at sinabing, Ben, di ba nangako ka sa amin noon? Kung ang babaeng nasa ilalim ng kumot ay si Zina, ikaw mismo ang wawakasan ng buhay niya, di ba? Sinabi mo na hanggat may nakita akong ebidensya para sa iyo, ipapadala mo siya sa impyerno.
Huwag mong kalimutan ang deal natin. Tumigil sandali si Jack at nagpatuloy, so, wala akong gagawin kay Zina. Ikaw dapat ang gumawa nito. Matigas na nagngangalit ang mga ngipin ni Ben habang nakatingin sa nanginginig na figure na nagtatago sa ilalim ng kumot. Marahan siyang humakbang papunta sa kama at pilit na hinaila ang kumot. Nanginginig si Zina na nagtatago sa ilalim ng kumot sa pag-iisip ng malaman na nandito rin si Jack. Ang kanyang pag-asa na manatiling nakatago at buhay ay ganap na natanggal nang malaman niyang narito si Jack at papatayin siya ni Ben. Pumilis ang tibok ng puso niya sa dibdib at nanginginig ang katawan niya sa takot. Hindi niya mawari kung paano natuklasan ni Jack at ng iba pa kung nasaan siya at lihim niyang nakikita si Ivan. Tinadya niyang gumawa ng karagdagang pag-iingat nang lumabas siya ngayon. Pinagmasdan pa niya ang paligid nang bumaba siya sa kanyang sasakyan sa parking lot ng hotel. Walang sino man at walang sasakyan ang sumusunod sa kanya, hindi banggitin si Jack at ang iba pa. Ben Taylor, anong ginagawa mo? King pervert. Hindi pa ako nakakapagsuot ng damit. Agad na iniunat ni Zina ang kanyang mga braso para kunin ang kanyang damit. Si Jack naman, hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga ito. Sa halip, lumapit siya kay Ivan at hinagisan siya ng isang malakas na sipa, isang sipa na nagpa-address kay Ivan. Kabanata 615. Napabalikwa si Ivan sa pader bago bumagsak ng husto sa lupa. Ang sakit dinurog siya sa loob-loob. Bawat santukan ay nagpapadala ng mga ripples ng sakit sa kanyang balikat, likod, at leeg na naging sanhi ng kanyang pagkulot na parang lutong hipon. Ilang walang awang sipa pa ang ibinato kay Ivan habang papalapit sa kanya si Jack. Hindi gumalaw si Ben kahit isang pulgada. Nakatayo siya na parang estatwa, nakatitig lang ng masama kay Zina. Buong puso siyang umaasa na hindi niya masaksihan ang eksenang pinakaayaw niya. Gayunpaman, hindi na niya naiwasan ang katotohanan. Mabilis na sinuot ni Zina ang kanyang damit at binalik ang titig ni Ben. Ben Taylor, hindi mo ako lubos na masisisi dito. Maaari mo lamang sisihin ang iyong sarili at ang iyong kawalang silbi. Sa tingin mo ba makakasama ko si Ivan kung hindi ka isang walang kwentang basura? Sa wakas, sumabog si Ben. Hindi na niya napigilan pa ang galit habang binigyan siya ng ilang mabibigat na sampal sa mukha niya. Umuso siya, shameless King BT. Nagpapanggap na matikas at puro sa harap ko araw-araw. Isa ka lang bastos at madungis na mangkukulam na gumagawa ng maruming gawa sa likod ng mga tao. Ikaw. How dare you hit me? Ipinatong ni Zina ang dalawang kamay sa kanyang pisngi, halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa hitsura ng kawalan ng pag-asa, sinabi niya, Ben Taylor, paano mo magagawa? Maswerte ako na napagdesisyonan kung hindi ibigay ng buo ang sarili ko sa'yo. Ikaw ay isang may sapat na gulang na lalaki, ngunit ikaw ay nanakit ng isang babae. Buti na lang, hindi pa kita napangasawa. Kung hindi, magdurusa ako sa karahasan sa tahanan sa hinaharap. Ang sakit sa puso ay nagpahirap kay Ben at muli niyang itinaas ang kanyang braso. Gayunpaman, huminto ang kanyang paggalaw sa himpapawid. Sa kabilang banda, si Zina ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Ben na may mapang-asar na panunuya sa kanyang mukha. Saktan mo lang ako. Tumigil ka sa pagiging walang kwentang niknik at hampasin mo ako. Isang matandang lalaki na nanakit ng babae. Paano ko makakasama ang taong ganyan? At saka, 2 hanggang 3 taon na kitang kasama at wala akong nakitang pag-asa na kinabukasan mula sa pagsasama mo. Lalo na noon, binili mo pa ba ako ng branded na bag? Kung marahil ilang disenteng damit at kolorete. Nagalit siya. Napatali ang dila ni Ben sa sunod-sunod na tanong. Nakatayo siya na frozen. Sa sandaling ito, nagsimula na siyang maniwala na siya ang may kasalanan. Hindi na kinaya ni Selena na nakatayo sa likuran ni Ben. Pumunta siya sa harap at nagsilbi ng ilang sampal sa pisngi ni Zina. King BT. Anong karapatan mong suntukin ako? Basang-basa na sa galit si Zina. Alam niyang sa loob-loob niya ay mahal na mahal siya ni Ben, kaya natural, mag-aatubili itong talunin siya. Sa loob ng mahabang panahon, natatakot pa nga si Ben sa kanya. Gayunpaman, hindi niya akalaing lalapit si Selena at sasampalin siya. Hindi ka ba isang walang hiyang slot?
Sa katunayan, ang aking kapatid na lalaki ay hindi mayaman noon, ngunit sa tuwing siya ay may magandang bagay, ibinabahagi niya ito sa iyo. Ang pera na iniipon niya ay palagi mong pinuntahan para sa iyong mga karaoke session o sa internet cafe para magsaya. Sa mga taon na magkasama kayong dalawa, magkano ang naiambag mo? Ikaw ay isang gold digger at ito ay isang bakal na katotohanan. Nilapitan mo si Ivan at natulog sa kanya para sa kanyang kayamanan. How dare you shamelessly pushing all the blame on my brother now? Pagkatapos ng kahol ni Selena kay Zina, umikot siya at kinausap si Ben. Ben, bakit nakatayo ka pa rin dito na may pagtataka? Tapusin mo na siya ngayon din. Dapat tanggalin agad ang mga basurang tulad niya. Don't tell me gusto mong itago ang basurang ito para ipagdiwang ang bagong taon. Nakalimutan mo na ba ang kasunduan ni Jack? Ngayon, dapat kang kumilos bilang isang tao. Patayin mo ako kung maglakas loob ka. Itinaas ni Zina ang kanyang ulo, diretsyong nakatingin sa mga nakamamatay na estudyante ni Ben. Hindi kita mahal at ayaw kitang pakasalan. Iyon ay dahil sa tingin ko ay hindi mo kaya. Isa kang walang kwentang basura na puro laro lang ang alam maghapon. Ano ang gamit? Tsaka hindi pa naman kita kasal, girlfriend mo lang ako. May kalayaan akong makasama kung sino man ang gusto kong makasama. Walang hiya. Habang iniisip ni Ben, lalo siyang nagalit. Tinampal niya ng malakas si Zina bago itinulak pababa sa kama. Nakapulupot ang mga kamay nito sa leeg niya, sinasakal siya. Ako, papatayin kita. Papatayin kita ngayon. Ikaw na naghuhukay ng ginto. Ang galit ay tumaas kay Ben na parang tubig. Puno ng galit ang mga mata niyang duguan at para siyang lumabas sa impyerno. Tatapusin na kita. F.H. King walang hiyang bitik. Kabanata 616. Ben Taylor, anak ng Abdick. Ito ay isang consensual na relasyon. Anong karapatan mong patayin siya? Hindi mo masisisi si Zina dahil lang sa isa kang walang kwentang she *D. Tigaw ni Ivan. Dumuwa siya ng isang subo ng dugo matapos makatanggap ng ilang sipa mula kay Jack, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Kung tutusin, malaki ang naitulong ni Zina sa kanya at nagkaroon ng labis na pagmamahal sa kanilang dalawa. Talagang ayaw niya ng kahihiyan at kamatayan para kay Zina. At saka, sana ay mag-enjoy siya sa eksena ng pagpapakilala kay Zina bilang girlfriend niya sa harap ng pamilya Taylor. Gusto niyang makita kung paano nilamon ng galit at galit si Ben at Selena ng buhay. Si Zina ay nahihirapan sa ilalim ni Ben. Lalong nanghihina ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mukha at parang malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, hindi napigilan ni Ben ang kanyang sarili na patayin siya sa huli. Mainit na luha ang lumabo sa kanyang paningin. Pinitawan niya si Zina at nahulog sa gilid, nasira ang isip at espiritual. Napahawak si Zina sa kanyang lalamunan at hindi na napigilan ang pag-ubo at paghahabol ng hangin. Hingal na hingal siya. Kuya, anong ginagawa mo? Paano mo na lang nawala ng masabi si Selena? Si Zina ay malapit ng huminga ng kanyang huling hininga at maaaring ipaghiganti ni Ben ang kanyang sarili. Gayunpaman, nagpa siya ang kanyang malambot na kapatid na lalaki na sumuko sa kritikal na sandaling ito. Sis, inangat ni Ben ang kanyang ulo na may namumulang mga mata. Pinipigilan niya ang kanyang mga luha hanggang sa hindi na niya ito mahawakan. Ang mga luha ay umagos sa kanyang pisngi na parang ilog. Maaari ba talagang patayin ng isang tao ang mahal niya ng buong puso? Pinagtaksilan niya ako at nadurog ang puso ko, pero, hindi ko kayang patayin siya. Mahal ko siya higit sa lahat. Hindi ko lang kaya. And she's right. I'm useless. I'm not capable at all. Hindi ako nangangahas na kitilin ang buhay ng isang tao. Nakahinga siya ng ilang salita na may tono ng kawalan ng pag-asa. Pinigilan ni Selena ang panginginig sa loob niya. Naiintindihan niyang mabuti ang nararamdaman ni Ben. Oo, tama si Ben. Pinahal niya ng sobra si Zina. Kahit na ang kabilang partido ay nagkasala sa kanya, para sa kanyang pumatay ng isang taong pinakamamahal niya ay medyo masyadong malupit at hindi makatao. Tinamantala ni Zina na naka-recover sa nakaraang episode ang timing at bumangon at nagmamadaling lumabas ng pinto. Natatakot siya na kung siya ay isang sekundong mabagal, magbago ang isip ni Ben.
Habang tumatakbo si Zina palabas ng silid, napabuntong hininga si Selena sa pagkatalo at umupo sa gilid ng kama, nakaramdam ng kawalan. Naiintindihan niya ng buo ang damdamin ni Ben. Mahirap na para kay Ben na bitawan ng malalim na pinag-ugatan na pagmamahal na ito, ano pa ang pumatay sa mahal niya. Marahil, bumuti ang pakiramdam ni Ben sa loob ng ilang araw. Si Ivan, na nakahiga sa lupa, ay nagluwa ng isa pang subo ng pulang-pulang dugo. Asul at itim ang mukha niya. Tama na. Tara na. Bubugbugin mo siya hanggang mamatay kapag nagpatuloy ka. Ibinaling ni Selena ang atensyon kay Jack at Ivan at napabuntong hininga. Dumapit siya kay Jack at hinayla ang manggas nito, hinihiling sa kanya na itigil ang pambubugbog. Ivan Taylor, makinig ka sa akin ng malinaw. Ang nangyari ngayon ay dahil sa ginawa mo sa nakaraan. Inaani mo ang iyong itinanam. Makakahanap ka ng sino mang makakasama mo sa pagtulog at makakasama, ngunit pinuntahan mo si Zina. Anong sinasabi niyan? Tatingin ko sinasadya mo. Naunawaan din ni Jack na kung papatayin niya si Ivan dahil lamang sa isang lihim na pag-iibigan. Hindi nila mabibigyang katwiran ni Selena ang kanilang sarili sa harap ni Old Master Taylor. At saka, kung sasabihin niya kay Old Man Taylor ang tungkol sa lason, walang maniniwala sa kanya. Ngayong pinilit niyang ilabas ang lason sa kanyang katawan, malusog na ang kanyang katawan tulad ng dati. Walang sino man ang maniniwala na siya ay nalason dahil walang ebidensya na magpapatunay nito. Kabanata 617. Kaya naman, maaari lamang magpanggap si Jack na hindi niya alam ang planong lason sa kanya. Pero, mas gamon ang pakiramdam niya ngayon matapos bugbugin si Ivan kanina lang. I dare you to kill me here right now. Papatayin mo ako dahil lang mahal ako ni Zina pero hindi si Ben. Anong biro? Kung papatayin mo ako, magdasal ng husto para sa kapatawaran ng aking papa at lolo. Mariing tinutuya ni Ivan at binaril si Jack ng mapot na titig. Jack, tatandaan ko ang nangyari ngayon. At huwag kang mag-alala, pagsisisihan mo ang iyong mga aksyon sa huli. Hindi man lang naabala si Jack. Dumapit siya sa bag ni Zina at kinuha ang tracking device. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Selena at umalis sa eksena kasama si Ben. Hindi nakita ni Ivan na tinanggal ni Jack ang tracking device mula sa kinaroroonan niya. Ilang minuto matapos umalis si Jack at ang iba pa, ginamit ni Ivan ang lahat ng kanyang lakas at tuluyang nahiga sa kama. Ang sakit ng buo niyang katawan na tila ba malaglag. Sa pag-asang hilingin na bumalik si Zina. Kinuha ni Ivan ang kanyang telepono at tinawagan siya para lamang malaman na natakot si Zina kaya nang makatakas siya sa silid, iniwan niya ang kanyang telepono sa bedside table. F6. Mukhang kailangan kong tumawag sa 911. Nagmura si Ivan. Pakiramdam niya ay humihiwalay na ang kanyang mga paa sa kanyang katawan at malapit na itong malaglag. Hindi niya alam kung gaano siya nasaktan. Jack, angkumag na yan. Gusto kong makita kung gaano katagal ang kay-abangan mo. I bet hindi mo alam na nalason ka na. Ikaw ay malakas at makapangyarihan, ngunit maaari kang mabuhay ng higit sa 29 na araw. At pagdating ng panahon, maglalagnat ang iyong katawan at mamamatay ka sa sakit. Siguradong kukunan kita ng litrato kapag nasaksihan ko itong maluwalhating sandali na namamatay ka sa sakit sa harap ko. Pulong ni Ivan sa sarili, malamig ang tono ng boses. Pagkatapos ay nag-dial siya sa 911. Young Master Clark? Young Master Clark, masamang balita. May bumugbog kay Ivan at hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya ngayon. Anong gagawin ko? Matapos makatakas si Zina sa kasuklam-suklam na silid ng hotel, kumulog ang takot sa kanya. Hanggang ngayon, nanginginig siya sa takot. Mabilis siyang nag-isip sandali bago mabilis na tinungo ang direksyon ng tirahan ni Ken Clark para hanapin si Ken. Anong nangyari? Sabihin mo sa akin ang lahat mula A hanggang Z. Nang lubos na naunawaan ni Ken ang buong pangyayari, nagsalubong ang kanyang mga kilay. Teka, dahan-dahan lang magsalita. Sabihin mo sa akin ang mga detalye, sino ang tumalo sa kanya. Ang pamilyang Taylor ay isa ng pangalawang klaseng pamilya.
At sa katanyagan at kaluwalhatian na natanggap ng pamilya Taylor sa piging ng kaarawan ni Old Man Taylor, sino sa mundo ang maglalakas loob na sumalungat kay Young Master Ivan sa panahong ito? Jack, ang Beastard. Nanginginig ang pagkabalisa sa kanyang pagkatao habang nagpatuloy siya, ganito ang nangyari. Balak kong makipagsekreto kay Ivan ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maghinala sa akin sina Jack at Ben. Tsaka sobrang ingat ako paglabas ko. Hindi ko talaga alam kung bakit at paano nila nalaman ang aking kinaroroonan. Tinundan nila ako sa hotel, at pagkatapos ay nahuli kami ni Ivan sa lugar ng dalawa sa kanila at ni Selena Taylor. Nang mailabas ni Zina ang huling pantig, umiyak siya ng malakas. Muntik na akong patayin ni Ben. Buti na lang at hindi niya magawa sa huli at kumalas ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Doon lang ako nakatakas. Hindi ko dala ang phone ko nang maubos ko, at hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko, kaya pumunta lang ako dito para hanapin ka. Huwag kang mag-alala. Napag-isipan ko na. Hindi ko akalain na mamamatay si Young Master Ivan. Taglit na natahimik si Ken at pagkatapos ay sumilay sa kanyang mukha ang isang mapang-asar na ngiti. Hindi pwede. Paano ka nakakasigurado? Nagsalubong ang mga kilay niya. Si Jack ay isang mainitin ang ulo at simpleng tao. Kaya niyang gawin ang lahat. Kung si Jack lang ang nasa eksena. Baka natudukan na ng one brain cell brat na ito si Ivan ng walang pag-aalinlangan. Umalaklak si Ken at saka idinagdag, pero nandoon din si Selena. Kaya, hindi niya papatayin si Ivan. Siya ay pinsan ni Selena kung tutuusin, at kung papatayin siya ni Jack dahil dito, magiging mahirap para sa kanila na bigyang katwiran ang kanilang sarili bago si Old Master Taylor. Higit pa rito, si Ivan ang pangunahing taong namamahala sa mga proyekto ng South Hill Real Estate. Ang pagpatay kay Ivan ay hindi isang magandang bagay para sa pamilya Taylor kahit na hindi sa ngayon. Tawakas ay nakahinga ng maluwag si Zina nang marinig ang sinabi ni Ken. Aalis na dapat si Jack at ang iba pa, pero natatakot pa rin ako. Pwede bang kumuha ka ng ilang bodyguard at sumama sa akin sa hotel? Kabanata 618. Kasama ako. Nanginginig ang takot sa loob ni Ken nang hilingin sa kanya ni Zina na kumuha ng ilang bodyguard at sumama sa kanya sa hotel. Sumubsob ang mukha niya sa isang iglap. Alam na alam niya sa kanyang puso na walang sino man sa pamilya Clark ang nagtataglay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na katulad ni Jack. Kahit na ang numero 1 bodyguard ng pamilya Clark, si Dan Jameson. Kahit na magdala siya ng isang grupo ng mga bodyguard, hindi nila magagawang hawakan si Jack kahit na ang sulok ng kanyang kamiseta. Lalo na ngayon, alam kong nag-aapoy si Jack sa galit. Dagdag pa, siya ay isang simple-minded brat na may malapit na relasyon sa Goddess of War. Sa kabuuan, hindi sila nang ahas na saktan si Jack. Kung gusto siyang bugbugin ni Jack, kaya lang niyang lumunin ito at sisihin ang sarili sa pagkakaroon ng malas. Anong problema? Young Master Clark, natatakot ka ba sa kanya? Natigilan si Zina at naramdamang may kakaiba. Takot sa kanya. Anong biro? Isa lang siyang walang kwentang ampon, bakit ako matatakot sa kanya? Panay ang ngisi ni Ken, pero halatang pinipigilan niya ang takot sa kanya. Matapos mag-isip ng ilang oras, idinagdag niya, tatawagan ko muna siya. Kung umalis si Jack sa eksena, sasagutin niya ang telepono, basta't hindi siya malubhang nasugatan. Tumango si Zina bilang pagsang-ayon sa plano ni Ken. Ito ay isang magagawang plano. Mabilis na ginalaw ni Ken ang kanyang mga daliri sa kanyang telepono, dinial ang mga numero ni Ivan, at matigang naghintay. Oy, Young Master Clark. Nako. Pinugbog ako ng kumag na Jack na iyon at tumawag ako ng 911. Hindi ko alam kung saan nagpunta si Zina. Boses ni Ivan ang lumabas sa speaker ng phone. Nang marinig ang boses ni Ivan, agad na inagaw ni Zina ang telepono kay Ken. Ivan, nandito ako kasama si Young Master Clark. Pumunta ako para humingi ng tulong sa kanya para makaalis ka doon. Ayos ka lang ba? Buhay pa? Tila hindi naglakas loob si Jack na magpahagis ng mabibigat na suntok. Kung tutusin, ako ang Young Master ng pamilya Taylor, kaya hindi siya maglalakas loob na sumuntok. Hindi siya maglalakas loob na patayin ako. Nakahinga ng maluwag si Ivan. Nagawa niyang tumayo at nakakalakad na sa kwarto.
Bagamat masakit ang buo niyang katawan, hindi naman malala ang mga sugat nito. Mga pasa lang sila sa ibabaw. Gayunpaman, ang asul at itim na mukha na ngayon ay nagparamdam sa kanya ng sobrang kahihiyan na bumalik sa Taylor residence o sa kumpanya. Kung babalik siya sa ganoong kalagayan, kailangan niyang tiisin ang lahat ng kahihiyan at tsismis mula sa iba. At saka, sakaling magtanong ang kanyang ama kung bakit siya inatake ni Jack, hindi niya posibleng sabihin sa kanyang ama na dahil iyon sa lihim na relasyon nila ni Zina at nahuli sila sa isang silid ng hotel. Okay, sige. Darating kami agad. Yung phone at bag ko nasa kwarto pa. Ibinaba ni Zina ang telepono, nakahinga ng maluwag. Anak ng update. Ang palihim at tuso talaga ng B-start na si Jack. Paano kanya nagawang matunten at mahuli kayong dalawa? Malakas na nagmura si Ken. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo kay Zina at ang kanyang mga mata ay nagtaas baba, pinagmamasdan ng kaakit-akit na figure ni Zina. Aaminin niya, well-maintained ang katawan ni Zina at maikli at provocative din ang mga damit na sinuot niya ngayong gabi. Hindi napigilan ni Ken ang mga perverted thoughts na biglang pumasok sa isip niya ngayon. Sige, tara na. I'll call some bodyguards over and we'll go to Ivan's place together to inspect the situation. Maingat na sinulyapan ni Ken ang boobs ni Zina at tumalon ang kanyang Adam Apple. Mas mabuting ilihim mo ang usapin ngayong gabi. Para kay Young Master Taylor, ito ay isang nakakahiyang episode. Huwag kang mag-alala. Tikom ang bibig ko. Napakamot ng ulo si Zina. Kasabay nito, akala niya ay napansin niya ang nagbabagang titig ni Ken sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga pisngi ay biglang hinalikan ng kulay rosa sa pag-iisip, ngunit siya ay ngumiti na nagkunwaring hindi ito napansin. Pumasok si Ken sa kanyang tirahan at maya-maya, lumabas na may ilang bodyguard sa likod niya. Sumakay sila sa mga sasakyan at umalis. Mabilis na tumalon si Zina sa kanila at sumakay din sa kotse. Ang mga sasakyan ay patungo sa direksyon ng hotel. Samantala, bumalik na sina Selena at Ben sa villa. Kabanata 619. Si Ben ay nanatiling tahimik sa buong paglalakbay pauwi na tila ninakaw ng kalungkutan ang kanyang mga salita. Halata na ang pangamba at bighati ay namumuo sa kanyang kalooban mula noong naunang pangyayari. Kuya, naiintindihan ko kung hindi mo siya mapapatay. Kung tutuusin, matagal na kayong magkasama. Inikot-ikot ni Selena ang ulo, nakatingin kay Ben na nasa backseat. Patuloy niya, pero, ito na ang huling pagkakataon na magdadalamhati ka. Sa susunod na makita namin siya, hindi mo kami mapipigilan sa pagnanais na patayin siya. Kung tutuusin, masyadong tuso ang babaeng ito. Hindi ka lang niya niloko, kundi tinangka din niyang lasunin ang bayaw mo. Nanatiling tahimik si Ben ng ilang segundo bago siya tuluyang tumango. Huwag kang mag-alala, sis. Naiintindihan ko na ngayon. Wala akong silbi noon, at masyadong walang muwang. Hindi ako matanda at mature na tao. Wala man lang akong desenteng trabaho. Para sa kanya, isa pa rin akong walang pag-asa, hindi na-recycle na basura. Natigil ang kanyang pag-ungol sa sandaling ito. Pagkatapos, isang boses ang muling lumabas sa kanyang bibig, pero para patayin siya. Hindi ko talaga kaya. In the future, okay lang sa akin basta huwag mo siyang patayin sa harap ko. Naniniwala akong tatayo akong muli sa lalong madaling panahon. Natutuwa talaga ako na nakakapag-isip ka sa ganitong paraan. Tagot ni Selena na lumuluha ang mga mata. Biglang may naisip si Ben. Oh, tama. By the way, okay lang ba si Jack? Kamusta ang katawan niya? Huwag kang masyadong abala. Kung walang solusyon si Jack, hindi sana siya nakainom ng may lason na tubig. Bago ito, ipinapalagay ni Selena na katamtaman lang ang medical skills ni Jack, ngunit sa ngayon ay tila higit pa doon ang kanyang kakayahan. Siya ay isang mapaghimalang doktor, ngunit hindi sigurado si Selena kung si Jack ay nagtataglay ng kaalamang medikal para sa iba pang mga sakit at kung maaari niyang gamutin ang mga ito. Huminto ang sasakyan sa labas ng villa. Isang mapait na ngiti si Ben at nag-iisang pumasok sa bahay. Selena, anong nangyari kay Ben? Parang hindi siya tama sa akin. Saan kayo nagpunta lahat? Lumabas si Fiona mula sa villa at tinanong si Selena, hindi mapakali. Puntong hininga. Si Zina, ang slutty na babaeng ito. Niloko niya si Ben kay Ivan.
Hindi ko talaga akalain na si Ivan pala ang lalaking nakikita niya. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa bibig ni Selena. Kung ito ay ibang tao, pinatay na nila siya sa lugar. Hindi niya inaasahan na ito ay si Ivan Taylor. Ano? Hindi pwede. Paano ito posible? Ang ekspresyon ni Fiona ay napalitan ng isang nakakatakot na pagkagulat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, nang maisip niya ang mapanglo at mataimtim na pagmumukha ni Ben, kasama ang masamang kalooban ni Selena, hindi niya maiwasang mapalunok. Sigurado ka ba? Tanong niya, muli. 100%. Nahuli namin sila sa kalagitnaan ng pag-arte sa isang hotel room. Isang bagsak na buntong hininga ang pinakawala ni Selena. Ano bang pinagsasabi ko? Ang babaeng ito ay hindi gaanong simple, ngunit wala ni isa sa inyo ang naniwala sa akin. Nakuha mo na ba sa wakas? Naglakad si Selena papasok sa villa pagkatapos niyang ibito ang huling salita habang sinundan siya ni Jack pabalik sa kanilang silid. Dapat mong patayin si Zina, ang bitik na iyon. Bumalik sa silid, hindi na napigilan ni Selena ang pagkairite sa sitwasyon. Hindi lang dahil sa kapatid ko, nilason ka rin niya. That effing piece of she asterisk D. Tumango si Jack at tumugon ng maamong ngiti. Para patayin siya, kasing dali ng ABC. Hindi kaya ng kapatid mo ngayon lang, pero kaya ko naman di ba? Hindi ba siya mahilig sa pera? At doon niya naisip na yumaman siya pagkatapos niyang pakasalan si Ivan. Hahayaan ko siyang tikman ang sarili niyang prutas. Sisiguraduhin kong malalaman niya na kahit pakasalan niya si Ivan, hindi siya magiging malapit sa mayaman. Malalaman niya na si Ivan ang pinakamasama niyang pinili. Ibig mong sabihin, pagsisisihan mo ang lahat at papatayin mo siya pagkatapos nito. Bahagyang natigilan si Selena. Bahagya niyang iniling ang ulo sa gilid at nagtanong. Oo, mahal ko. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila sa silid ng hotel sa pamamagitan ng tracking device? Gusto na ni Ivan na paalisin kami dahil pakiramdam niya ay makikipagkompetensya ka sa kanya para sa mana ni Taylor. Alam kong hindi ka talaga interesado dito, pero ngayon sa tingin ko dapat na natin itong agawin. Sarkastikong sambit ni Jack. Dahil ito ang magiging pinakamahusay na paghihiganti para kay Ivan at Zina. Kabanata 620. Pero, hindi naman ako interesado sa mana ni Taylor. Hindi ko naisip na makipag-compete sa kanya. Umunat ang noo ni Selena, may mga linyang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Dagdag pa, ang perang kinikita natin buwan-buwan ay higit pa sa sapat para mamuhay tayo ng comfortable. Mayroon kaming isang villa, at pati na rin ang mga kotse. Ang saya-saya ko talaga sa buhay na meron kami ngayon. Tungkol naman sa mga ari-arian at ari-arian ni Taylor, ipinagkatiwala na ni Lolo Taylor kay Ivan mula pa noong una, kaya tiyak na ipapasa niya ang lahat sa kanya. Kung gugustuhin man ni Lolo Taylor na ibigay sa akin ang ilan dito. Talagang wala akong pakialam. Mahal kong asawa, masyado kang simple at dalisay. Masayang humajejek si Jack at ipinulupot ang mga braso sa baywang ni Selena. Mahal, mabait ka at hindi big deal sa iyo. Kung paano ipinamahagi ni Lolo Taylor ang mga ari-arian, wala kang interes, sigurado ako. Ang bagay ay, hindi iniisip ni Ivan. Sa loob ng mahabang panahon, palagi niyang naramdaman na palaging maganda ang pakikitungo sa iyo ni Lolo Taylor at sa kalaunan ay kukunin mo ang pag-aari niya. May sama ng loob siya sa iyo, at binubuli pa kayo ni Kylie. Huminto si Jack ng ilang segundo at pagkatapos ay nagpatuloy, ngayon sa wakas ay naging general manager na siya ng kumpanya. Natural, hindi niya gustong ibahagi ang alinman sa mga ito sa sinuman. Kung nagpakasal ka sa isang mayamang lalaki, hindi ka na nakikipagkompetensya sa kanya para sa mga ari-arian. Nag-aalala siya na baka kailangan niyang ibahagi sa iyo ang isang bahagi ng mga ari-arian ni Taylor. Kaya ginawa niya akong lason si Zina. Matapos pakinggan ni Selena ang detalyadong pagsusuri ni Jack, nawalan siya ng masabi. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pinapatawad ko na siya at hinahayaan ang mga bagay-bagay dahil sa aming relasyon sa dugo, ngunit hindi niya ginawa iyon para sa akin. Hindi niya naisip na buhayin kami. Kaya ngayon, hindi mahalaga kung para kay Kylie o sa iyo, ipaglalaban ko siya. Tumango si Jack bilang pagsang-ayon.
At saka, hindi kasing galing mo si Ivan sa pamamahala ng mga negosyo. Kung hahayaan mo siyang kunin ang kumpanya, natatakot ako na hindi magtatagal, ang mga ari-arian at mga ari-arian ni Taylor ay mawawala lahat. Isiguraduhin niyang mapupunta sa alisan ng tubig ang pagsisikap ng lahat. Sa oras na iyon, magagalit si Lolo Taylor, makaatakihin siya sa puso at mamatay. Oo, tama ka. Hindi niya naisip na buhayin kami. Isiguraduhin kung ganoon din ang nararamdaman niya. Ako, si Selena Taylor, ay hindi isang tigre ng papel. Tumango si Selena habang nag-flash sa kanyang isipan ang mga alaala noong mga nakaraang taon. Hindi lang siya binubuli at hinadlangan ni Ivan na maghanap ng trabaho sa ibang kumpanya, binubuli din niya si Kylie. Nagparaya at nilunok na lang niya ito dahil sa mabait niyang puso. Noong una, inakala ni Selena na dahil nakabalik na si Jack mula sa digmaan at pareho silang nakahanap ng disenteng trabaho sa pamilya Drake, medyo babawasan ni Ivan ang kanyang pag-uugali. Kaya naman, nagpasya siyang hayaan ang lahat ng kanyang mga nakaraang gawa na manatili sa nakaraan at hindi na muling ibinalik ang mga iyon. Ngayon, napagtanto ni Selena na siya ay masyadong walang muwang at ignorante. Hindi kailanman tinatrato siya ni Ivan bilang isa sa mga Taylor. Hindi lang siya nagdulot ng pinsala kay Jack, kundi pati na rin sa kanyang kapatid. Si Ivan ay mayaman at nagtataglay ng isang tiyak na halaga ng kapangyarihan sa Eastfield. Madali lang sana para sa kanya na humanap ng babaeng mapaglalaroan at matutulugan, pero sa halip, hinanap niya si Zina. Halatang halata na sinadya niya iyon para makakold si Ben. Aba, gumagabi na. Kapag may oras ka, mangyaring bisitahin si Lolo Taylor ng mas madalas. Malaki ang ipinagbago ng kanyang saloobin sa atin pagkatapos ng kanyang ikapitong kaarawan na piging. Sabi ni Jack habang iniangat ang ulo. Mabilis na naligo ang mag-asawa at natulog. Sa puntong ito, si Ivan ay nakahiga sa isang hospital bed, umiinom ng gamot at nakakabit sa isang IV drip. Puntong hininga. Zina, masyado kang pabaya. Paanong hindi mo alam na sinusundan ka? Napabuntong hininga ng malakas si Ken na nakaupo sa tabi ng kama at sinaway si Zina. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Gumawa pa ako ng mga karagdagang hakbang para masiguradong hindi ako masusunod. Hindi ko talaga maisip kung paano nila nalaman ang kinaroroonan ko. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawala ni Zina. Nag-aalala siya. Tapos na ako para. Pagkamat iniligtas ni Ben ang buhay ko sa pagkakataong ito, hindi ko akalaing gagawin ni Jack. Sa tingin ko ang kanyang galit sa akin ngayon ay lampas sa anumang antas na maiisip. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na tatapusin niya ang buhay ko. Alam na alam ni Zina sa kanyang puso na 2 beses nang iniligtas ni Jack ang kanyang buhay. Ang unang pagkakataon ay sa panahon ng insidente sa labas ng lungsod. Si Jack ay nagpakita ng awa sa kanya bilang siya ay kasintahan ni Ben. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang palihim na pag-iisip at matagumpay na nakipaghalo muli sa pamilya. Tila walang pakialam si Jack. Ngayon, si Ben ang nagpaubaya sa kanya. Hindi rin siya nagawang patayin ni Jack sa harap ni Ben. Nagmarka iyon sa pangalawang pagkakataon. Pero ngayong tuluyan na niyang iniwan si Ben, hindi na siya makakabalik sa pamilyang iyon. Ang bawat plano at bawat gawa ay nalantad. Talagang naniniwala siya na sa susunod na makita niya si Jack, hindi na siya magpapakita ng anumang awa. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.